Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by News 5. Sa isang press conference, lantarang inakusahan ni Congressman Tere Ridon ang mga empleyado ng Office of the Vice President at saka DepEd nung DepEd Secretary pa si VP Sara. Makapal daw ang mukha. Oy, grabe naman, oy. Excuse me, ha. Bakit makapal ang mukha? So, in a way, inaakusahan niya si VP Sara na makapal ang mukha. Bakit daw? Pakinggan natin siya. Medyo makapal yung mukha ng mga involved doon sa OVP. Sino ba yung mga yon? OVP at Department of Education to even ask an audit query from the Commission on Audit. Kasi hindi ba poder ho nila yun? Trabaho nila yun eh. To actually issue audit observation memoranda or audit query memoranda. Ibig sabihin, ang Commission on Audit po yung mapagpasya kung alin po yung tipo ng mga memoranda yung i-issue ng Commission on Audit sa iba't iba pong mga opisina. It is not subject to a request. It is not subject to a favor by any other agency. Ibig sabihin, kung ano man ho yung lumapag na audit observation or audit document, kailangan pong tanggapin ng opisina yon. So, ibig sabihin, wala po sa lugar para magkaroon ng pagpupulong at makiusap at magsabi na imbis na AOM ang i-issue, audit query na lang po ang i-issue. Hindi ba? Hindi ba yan pong mga ganyan tipo yung kinaiinisan ng ating pong mga kababayan? Yung pong huli pero hindi kulong. Hindi ba? Yan po yung exact situation po rito. They knew that an audit observation was forthcoming. Pero let's have a meeting. Baka pwede naman audit query na lang. Kasi audit query po, from the name itself, ibig sabihin it is preparatory to an audit observation memoranda. Hindi ibig sabihin, wala pa po tayong actual observations ng maling paggamit, irregular po na paggamit. So, the meeting itself is actually irregular. Katulad na sinabi ko kanina, it is improper, makapal yung mukha ng pong mga tao na nag-request po nito. It is Zulaika Lopez, and with respect to the Defense Counsel, Attorney Powa, representing the Department of Education, it was improper. It should not have happened. Yan. Baka nakakalimutan ni Honorable Ridon. Ano ba ang observation o findings o inisyo ng COA sa Office of the Vice President for 4 straight years, 22, 23, 24, 25. Di ba unqualified opinion? Yun ang pinakamataas na rating. Unqualified. Ano itong sinasabi ni Ridon na ito? Kaya akala mo, well, ganyan kasi ang tao eh. Human nature yan. Ang tingin natin sa ating sarili na magaling tayo, malinis, ba't hindi na natin nakikita yung blind side? Bawat tao may blind side. Ang nakakakita lang, yung blind side, yung masamang ugali, mga ganon. Kaya kailangan natin ng kritik. So, baka nakalimutan ni Congressman Ridon, panahon ni PRRD, sino yung tinanggal sa pwesto dahil grabe, sobra ang biyahe niya sa abroad. Kinagastos niya ang pera ng taong bayan. Biyahe siya ng biyahe. Sino yon? Baka nakalimutan ni Congressman Tere Ridon. Ano ba? Yung mga allocables sa mga kongresista. Yung Bicol Saro party list na kinabibilangan ni Congressman Tere Ridon, nakasama doon, may mga allocables. Yung pasabog ng Brave 18 Marines,
Sino ba? Naisama ba si Congressman Terry doon sa mga allegedly tumanggap ng maleta? Mga ganun ba? O sasabihin mo, makapal ang mukha. Oh, literal. Tingnan nyo ang mukha ni Ridon. I-compare nyo sa mukha ni VP Sara or Attorney Zulueta Lopez. Sinong mas kaaya-ayang tignan sa mukha? Ilong pa lang, talo na sila. Akala mo kung sino. Well, ganyan talaga yan. But, malapit na po ang araw ng pagtutuos. There will always be a day of reckoning. Naka 12 days na tayo sa trial. Miyerkules ngayon, so pang 13. I don't know kung tapos na ba yung cross-examination ng COA witness. Sana may panibago naman dahil nakaka-boring na yung si Atty. Kapunan, napaka boring, nakakaantok pakinggan. Mas mabuti pa nung si Atty. Ligutan dahil may mga style si Ligutan na mapapawaw ka rin eh. Yan, mga sunod-sunod, sina Loestro, sinundan ni Delima, sinundan ni Joel Chowa, ngayon naman Kapunan. Wala. Hindi ako believe. Doon lang ako napabilib kay Atty. Ligutan. So, I don't know sino naman ang isasala ngayong araw na ito. Day 13. After 12 days, 300. Tumataginting na 300 million na ang ating nagastos. Pera natin yon, mga taxes natin yon. Sa walang kabuluhang trial nito. Dahil after 12 days, wala pa silang nailalabas na malakas na ebidensya laban kay VP Sara. Yung kahapon guys, inamin ng COA witness na walang nilabag na batas si VP Sara sa paggastos sa 125 million in 11 days. Walang nilabag. Oh, so bakit nila ini-impeach? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para naman makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin ninyo ang video na ito. Ni ang tabangan na mo gero magatop karon, so muna ni ang gero nga ang gihatag. So muna ni ang gipatindog nga balay ni Kuya Aljon nga taga Lower Kalapat. Duyo kumangkot ita. Abiki. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero, so makita nato nga nag-atop na gid sila sa ilang bag-o nga balay nga gipatindog. Mat kay sa Ginoo nga ug sa naghatag sa sin nga tao dagit sa mong balay. Ug unta magpadayon ni ang pagtabang. Nga mong pangwarta igo ra sa kaon wala na budget pang sin. Oo, so pila ni ka kuan bulan na nga gitaod ang inyong balay nga gipatindog? Wala na nagbulan. Duha kasi mana. So bago pa gid na atopan. Oh. Lagi. So unsa ra ang trabaho ni Kuya? Kuan ra kanang extra ra. Kung wala mo hire wala. So kuan lang gid ba? Labi na karon nga nagkamahal ang palaliton. So wala na gid ika-afford nga ipakapalit sa yero.
So salamat kaayo. Salamat po.